beloved Boss Mike Cervera. Prosecution naman walang pakialam kung unbeatable o kaya'y natatalo na si Vice President Sara Duterte sa pre-election surveys. May report si Brigada Haji Camino, i-brigada mo. Live report. Mas nakatutok ang House Prosecution Panel sa pagsugpo sa culture of impunity sa pamamagitan ng impeachment trial kaysa pagtuunan ng pansin ang pre-election surveys. Ito ang binigyang diin ni trial spokesperson Zia Alonto Adyong matapos lumabas sa tugon ng masa survey ng OCTA na lamang ang hypothetical na tambalan ni Naga City Mayor Leni Robredo at Senator Raffy Tulfo. Patay na. Oo, marami nang matutuwa niyan. Mga kababayan, lumalabas ng totoo. Hindi na dinadaya ng survey company ni Bongo. Siyempre, Bongo yun. Kailangan naman ng palabasin na lamang si Leni Robredo, di ba? Kahit ho sa mga survey, sa mga Facebook, yung mga lumalabas, mga kababayan, talagang tambak si Sara Duterte kay Leni Robredo na hindi pa nagdideklara na tatakbo. Parang binigyan pa ng partida si Sarang Bangag nyo na, sige, partida, mauna ka ng mga kampanya. Parang ganun mga kababayan. Siguro, sa kakakampanya ni Sarang Bangag, siguro habang nagsasalita sa entablado, yung mga kababayan natin, napapansin na bobo talaga si Sara, no? Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan? Huminto Huminto yung pangangampanya ni Sarang Bangag sa mga OFW nating mga kababayan. Bakit? Laging palpak. Biruin nyo, nag-iikot ng nag-iikot, hindi man lang nalalaman yung mga nangyayaring mahalaga sa ating bayan. Patungkol nga dito sa natanong ng vlogger pa nila at naging resulta ng pag-aaway-away na naman nila, yung pong Paksilika, di ba? Biro nyo, nasa ibang bansa yan na imbis na maipagyabang niya sa marami nating kababayang OFW na alam niya yung Paksilika, ayun, nagkalat. Oo. Nagkalat si Sarang Bangag. Bangag nga kasi, mga kababayan anong maipapaliwanag na matino ng isang bangag? Di ba? Pagkabangag ka, hindi ka makakapagsalita ng maayos talaga na maunawaan at may matututunan ang ating mga kababayan. Di ba? Ano nangyari ngayon? Habang nagsasalita sa mga entablado, pinangakuan pa yung mga DDS na bobo. Ipinaya sila sa pamamagitan ng pangako. Na uuwi na daw makaraan ng isang linggo itong tatay niyang bangag din. Nako, kita nyo mga kababayan, nagdiwang yung mga bobo, tangang mga bangag din. Kasama yung mga vlogger nilang kalbo at mga panot din. Nako, mga kababayan, ayun ang nangyari. Tinamaan ng lentik. Napaso silang lahat. Sunog, mga kababayan. Sunog! Hindi pala totoo. Itinanggi ni Sara. Sabi pa naman ni Sara hindi ko alam kung saan nanggaling yung uuwi na. Di ba Hindi ko alam kung saan yung nanggaling yung uuwi na si Digong. Wala naman akong sinabing ganon. Itinanggi ngayon, mga kababayan. Di napahiya yung mga DDS, sa pagsasabi nila na uuwi na. Yun. Ito na ngayon. Ipapasok natin. Noong ko pa sinasabi na si Sarang Bangag Duterte, kapag ka nagsasalita, malalaman nyo talagang mahina ang ulo, mahina ang utak, bobo, tanga talaga, di ba? Sa tuwing nagsasalita siya, dun yung mapupuna talaga na totoo yung sinasabi ni Mike Cervera, na bobo, tanga talaga. Mangmang. Kita nyo mga kababayan ko? Di ba? Isipin nyo maigi. Kaya ngayon nililimitahan na nila. Mahaba na uli na panahon na hindi na naman nagsasalita si Sara.
Bakit? Ayaw nilang masundan yung mga kapalpakan na sinasabi niya. Patungkol dyan sa pag-uwi ng tatay niya na hindi nagkatotoo. Patungkol dito sa mainit na usaping paksilika. Hindi niya alam. Samantalang nagbibida-bida dyan sa ibang bansa. Nagbibida-bida dyan sa Europa. Ano? Di ba mga kababayan ko? Walang yaka. Nagbibida-bida ka dyan sa Europa. Usaping mahalaga sa bansa mo. At ikaw nagdeklara na tatakbong presidente. 'Di ba? Yung usaping mahalaga tulad ng paksilika, abay gaga ka, hindi mo alam. Ano aasahan ng taong bayan sa iyo? Kung yung napakainit na usapin patungkol diyan sa paksilika hindi mo alam. Dapat nga lang talaga na makipag-usap ka na kay Pangulo. 'Di ba? Dapat makipag-usap ka. Tama naman yung kung sino man ang nag-suggest na makipag-usap ka na kay Pangulo, tama yun. Ang problema, dinedma ng Pangulo daw. Dinedma ni Pangulong Bongbong yan. Yung nais mong pakikipag-usap, Nga mga kababayan, nga. Hindi pinaunlakan ng Pangulo, daw yung pakiusap, netong kampo ni Sara Duterte na mag-closed door meeting. Ngayon, eto na, punta na natin tong prosecution na dinededma itong mga numero ni Sara Duterte na pabagsak na. Ng masa survey ng Okta na lamang ang hypothetical na tambalan ni Naga City Mayor Leni Robredo at Senador Raffy Tulfo laban kina Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos. Sa pulong balitaan, sinabi ni Adyong na ang pagsusulong ng pananagutan ang nagsisilbing guiding light sa paglilitis lalo't pera ng taong bayan ang sinasabing nilustay. Well, the impeachment court naman is guided by the accountability mechanism of the Constitution. It is not guided by popularity. So regardless whether... Iba yan, ibang usapin niyang pag-uusig. Ibang usapin itong pang-uusig kay Sara Duterte. Sabi nga ni Berhel de Dios, computer nga lang, di daw alam gumamit. Paksilik ka pa kaya? Yun na nga, Sa bagay, may punto naman ito. Di ba? May punto naman. Totoo, di ba? Aminado siya na hindi siya marunong mag-computer Di ba mga kababayan? Aminado si Sara Duterte na hindi marunong mag-computer paano naman nga natin paniniwalaan ito Di ba? Di ba? Tama. Tama. Ginawa ni PBBM. No to closed door meeting. Di ba mga kababayan ko? Ay, grabe. PMA, Cereza Force. Sa mga BMB family, Cereza Force family, M. Cervera family, shoutout po sa inyong lahat. Mag-like na kayo para sa akin. Gumising ako ng napakaaga. Sa totoo lang, gumising ako ng napakaaga para sa inyo. Para makapag-kwentuhan tayo, may pet service. Josie Tango. Di ba? Alam nyo na, di ba, mga kababayan. Nako, sige tuloy, Adjong. whether tumaas man o bumaba ang mga officers o public officials when it comes to their trust rating, it will not really affect Correct. the drive of the House Prosecution Panel to really hold the Vice President to account. Dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan natin dito. At pera Correct. Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan, deadma sila. Ke tumaas ka, ke bumaba ka, pero ang katotohanan dyan mga kababayan, deep inside, natutuwa si Adjong. Natutuwa si Congressman Adjong dyan. Pero ninyo mga kababayan pababa na si Sara Duterte. Yung mga hindi pa nagdedeklara, katulad doon ni Leni Robredo at saka ni Raffy Tulfo, abay, paangat paangat di ba? Paangat yung numero nila sa survey na gustong maging pangulo ng mga Pilipino. Itong dalawa, Raffy Tulfo at saka etong si Leni Robredo. Nako,
Eto na. taong bayan ang nalusta. Kung si Prosecutor Terry Ridon ang tatanungin, wala naman silang pakialam sa surveys kung unbeatable o matatalo na si Duterte. Punto ni Ridon, ipauubaya na nila sa mga Pilipino ang pagpapasya sa hinaharap. Ang focus ng prosecution dito, pagagutin mo siya doon sa mga ginawa ho po niya na mga gawain. Yung mga ginawa niyang pandurugas, pagnanakaw, paggahasa sa kaban ng bayan, ano po? Ha? Rapist ng pera itong si Sara Duterte nyo mga kababayan, ano? Oh! Rapist ng kaban ng bayan, itong si Sarang Bangag. Doon lang nakatuon ang kanyang utak kung paano makakapanggahasa ng kaban ng bayan. Oo. Threats, paglustay po ng confidential funds, Oo nga. mga hindi maipaliwanag na yaman. Nako. So, kung meron po yung actual impact doon sa kanyang unbeatability or beatability, wala kaming pakialam na. So, we will let the nation decide that, whether today or in the future. Mababatid sa survey mula July 4 hanggang 11, nakakuha ng 45% ang Robredo Tulfo tandem, habang 42% naman kina Duterte at Marcos. Patay na mga kababayan. Naka 3 points na ho ang tambalang Leni Robredo at Rapi Tulfo na hindi pa ho nagdideklara na tatakbo. Hindi pa nagdideklara ayaw pa lalo na mga kababayan pagka sinabi nila na ako, si Rapi Tulfo, ang idol nyo, ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Nako, patay na. Finish na mga kababayan, bakbakan na yan. Di po ba? Kapag sinabi naman na ni Leni Robredo, sa aking mga minamahal na kababayan, napagtanto ko sa mga lumipas na mga araw na nung una'y sinabi ko na hindi ako tatakbo dahil meron pa akong tungkulin na gagampanan sa aking bayan sa Naga City. Nagbago na po ang isip ko. Dahil sa palakas na panawagan na gusto nyo po akong mamuno sa bansang ito, dinideklara ko na ang aking intensyon sa pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Patay na mga kababayan. Finish na yon. Pagka gumanon-ganon si Leni Robredo at si Rapi Idol o Idol Rapi Tulfo, yari na si Libayan yun. Di ba mga kababayan ko? Yaan, partida, wala pang ano yan. Wala pang declaration. Kita nyo? Yun na nga. Di ba? Eduardo, pwede na ba akong magsalita sa entablado at mangampanya? Pagka gusto ko yung tatakbo, talagang aakit ako ng entablado at magsasalita para maunawaan ng maigi, malinaw ng mga kababayan natin kung bakit natin gustong iluklok ang isang politiko. Mahirap naman, itataya natin ang kredibilidad natin dyan, tapos papalpak. Di ba? Ayoko nun. Gusto ko. Alam niyo yung gusto ko? Gusto ko yung mga kababayan, yung sigurado tayo na hindi tayo mapapahiya. Parang dito kay Pangulong Bongbong, hindi tayo napapahiya. Di ba? Kita nyo, bilis ng oras. Ganon-ganon lang, Ganon-ganon lang, mga kababayan. Ay, nako. Anyways, mga kababayan ko, dito na muna nagtatapos ang ating kwentuhan. At mamaya ho uli, sisingit ho uli tayo. Ang gagawin natin, kung may 2 rhymes, 2 contents muna tayo. Kasi alam niyo na wala tayo sa studio, kulang yung ating mga di ba? Wala yung ating mga staff, wala yung ating researcher. Ang hirap. Yung bang
Sariling sikap, mga kababayan, ano? Sariling sikap. So, two rhymes muna tayo. Ay, two rhymes. Two contents muna tayo, no? Every live, two contents muna tayo. Anyways, mga kababayan, opo susuportahan daw nila ako. Oo, syempre naman, 'di ba? Yung mga politiko nyo jolly na, 'di ba? Gwapo pa, mabait pa, 'di ba? Hindi babaero, saan ka pa? 'Yun ang dapat ng mga lingkod bayan, ano? Hindi nagmamalabis sa kapwa. Yun dapat ang ang hinahalal ninyo. Yung mga pogi na wag ho yung labi abot hanggang camera. Ano po? Wag ho 'yon. Wag niyong ihahalal yung ganun. Anyways, mga kababayan, opo, maraming salamat po. Ako muli ang inyong lingkod, wala nang iba, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.